Salamat, Mike. Nagluluksa ang isang pamilya sa San Mateo, Rizal sa pagpanaw ng kanilang bunso dahil sa dengue. Nababahala naman ang iba pang residente dahil may mga imbak ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok sa lugar. Nakatutok si Cesar Apolinario. Naabutan naming walang tigil sa pag-iyak ang ina ni Edita Joy Castro, ang batang namatay sa dengue kahapon. Ano po yung nyo naman? Madalas siyang nasa loob ng palikuran dahil ayaw makita ang anak na nakahimlay sa kabaong. Bunso si Edita sa 3 anak ni Aling Marisol. Hindi siya makapaniwalang lamok lang ang kikitil sa buhay ng bata na aniyay pinakaingatan niya ng 7 taon. Ang bunso ko yan, hindi ko talaga yan makalimutan. Ang hirap. Kaya kami, ang hirap matulog ng walang katabi. Ang hirap talaga. Ang Jesus ko. Pag lahat ng gusto niya, kahit wala kaming pera, mama, bili mo kaming ganito. Sabi ko kahit alaga talaga yan. Hinala ni Aling Marisol sa pinapasukang Ampid Elementary School na kagat ng lamok na carrier ng dengue si Edita. Pero itinanggi ito ng OIC ng eskwelahan. Kung dito naman sa school namin, hindi naman siya bumabaha. Hindi naman bumabaha yung playground namin. Kung may tubig naman siya, binawalis na ng caretaker. Bukod kay Edita, may 2 pang estudyante ng naturang eskwelahan ang tinamaan ng dengue at ginagamot ngayon sa ospital. Bukod daw sa regular na paglilinis, madalas din daw sabihan ng mga estudyante na magsuot ng jogging pants at mahabang medyas sa eskwelahan man o sa bahay. Binalikan namin ang lugar ni Edita. Ilang hakbang sa kanilang bahay, may imbak ng tubig na matagal na raw naroon. Hindi makalabas ang tubig kaya nai-stuck siya. Hindi ko ba pwedeng lagyan ng buhangin or bato para mawala ito? Hindi ko kasi sa akin lote ito, nakikitira lang ako dito ng kubong maliit eh. Paano? Sa isa pang compound, may naipon pang tubig sa bakanting lote na ikinababahala ng magulang ng mga nakatira sa tabi nito. Hindi na po natutuyo yan dyan eh. Tuwing kaunting ulan lang, hindi siya nahuhupa. Saan po ba bahay nyo? Ito po, dito Ito lang? kami. Opo, ito lang po, tapat lang po. 3 po yung anak ko. 68 na ang bilang ng nagka-dengue sa San Mateo, Rizal. 2 na ang naitalang patay. Walang pwedeng magsalita sa munisipyo ng San Mateo pero patuloy daw ang ginagawa nilang paglilinis at pagpapaalala sa mga residente. Gagawan din daw ng paraan ng mga loteng may naimbak na tubig na pwedeng pangitlugan ng lamok, hindi lang sa lugar ni Edita, kundi sa buong San Mateo. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Sa Ginobatan, Albay naman, isang bata rin ang binawian ng buhay dahil sa dengue. Kwento ng lola, ilang araw munang nilagnat ang 10 taong gulang na si Michael Lawrence Soriano. Ayon sa Albay Provincial Health Office, si Michael Lawrence na ang ika-5 biktima sa Albay ngayong taon. Gayunman, kumpara noong 1 taon ay mas mababa raw ang bilang ng mga nagka-dengue sa probinsya ngayon. Mula po halos 700 noong 2010, nasa mahigit 100 na lang ang dengue cases sa Albay. Patuloy raw ang kampanya kontra dengue sa lalawigan. Milya-milya man ang layo ng Pilipinas sa Libya, ramdam pa rin ang ilang mga Libyan na nandito sa ating bansa ang sigalot sa kanilang bayan. May ilan nga ang sinawawang palad na namatayan ng mahal sa buhay dahil sa kaguluhan daw. Nakatutok si Katrina So. Sa bawat pag-dribble ng bola, pagpatak ng kanyang pawis at pakikipag-agawan ng bola sa hardcourt, makikita ang konsentrasyon ng varsity players ng University of the East sa kanilang practice. Kasama na si Siraj El-Majrab. Ang 6'5" na si Siraj ay 18 years old, field Libyan at first-year college sa UE. Sa tapang na ipinapakita sa hardcourt, di mo aakalaing may dinaramdam pala. 3 araw pa lang daw nakalipas nang ibalita kay Siraj na patay na ang kanyang ama na si Abdul Gader Haji El-Majrab sa Libya. Nabaril daw ito ng mga mersenaryo ni Muammar Gaddafi. He was shot on the 2 arms. They will not get him alive. So they shot him also in the stomach. 3 taong gulang pa lamang daw siya nang napagdesisyonan ng kanyang magulang na bumalik sila sa Pilipinas. Pero bumalik ang kanyang ama sa Libya noong 2005 para asikasuhin ang kanilang mga lupain sa Libya. Dapat daw ay uuwi ng muli ng Pilipinas ang ama noong Pebrero pero hindi daw natapos nito ang kanyang mga inaasikaso sa Libya. Tumawag pa raw nitong April 20, 2011 ang kanyang 18th birthday. At nung kausap daw niya, masaya pang naikwento ang nangyayari doon. Nandito na yung mga rebels, nakipagpicturan pa si Papa. May hawak siyang baril, ganyan-ganyan. Nang sumabog na ang mga kaguluhan, sinubukan daw nilang kumustahin ang ama. Pero huli na ang lahat. Kaya naman ganun na lang ang galit ni Siraj sa nakalipas na administrasyon. Sa mga pinagagawa rin ni Gaddafi na parang
hindi na makatao. It's not fair anymore kasi kukuha na lang siya ng mercenaries para patayin yung mga tao. It's parang makahayop naman yung mga ginagawa niya. Nais daw makabalik ni Siraj sa Libya para sa kanyang ama, pero hindi pa ito mangyayari sa ngayon. Mainit pa ang sitwasyon sa Libya. Ang mga rebelde ngang ito pinagbabaril ang mga gusali sa Abu Salim District sa Tripoli, Libya. Target nilang supili ng mga sniper ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Posibleng doon daw nagtatago si Gaddafi at ang kanyang mga anak. Marami pa raw loyalista roon. Nahuli rin ang ilan umano'y mersenaryong binabayaran daw ni Gaddafi, pero hindi nila nakita kahit anong anino ng lider. 2 araw nang mula nang makubkob ng mga rebelde ang main compound ni Gaddafi. Sa amateur video na ito, makikita kung paano hinalughog ng mga rebelde ang mansyon ng Libyan leader. Hindi rin nila pinalampas ang bahay ng anak na babae ni Gaddafi na si Aisha. Sa loob din ng compound, hindi bababa sa 30 bangkay ng umano'y taga-suporta ni Gaddafi ang nakita. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Nakalabas na ng kulungan ang 2 sa 3 tinaguriang Alabang boys. Kung iyon natatandaan, sila yung mga anak mayaman na kinasuhan ng pagtutulak umano ng iligal na droga. Binasura na kanina ng korte ang kaso laban sa kanila. Nakatutok si June Veneracion. In the handling of the corpus delicti of these cases, the presumption of regularity should bow down to the presumption of innocence of the accused. Hence, the 2 accused Brodette and Joseph should be, as it is hereby, acquitted of the crimes here in charge for illegal selling and possession of dangerous drugs. Both accused are ordered release from custody unless detained for some other legal cause. It is so ordered. Malaya na sina Richard Brodette at George Joseph, anak ng mga may kayang pamilya na inaresto dahil sa pagtutulak umano ng droga. Ang kaso naman ng kasamahan nilang si Joseph Tecson ay dinidinig pa rin sa Quezon City RTC. Alabang Boys ang tawag sa kanila. Sa operasyon ng PIDEA noong September 2008, nahuli si Brodette na nagpasa raw ng 60 tablets ng ecstasy kay Joseph sa Ayala, Alabang. Naaresto si Joseph matapos itong magbenta sa nagpanggap na undercover PIDEA agent. Si Brodette at Tecson naaresto rin. Pero ngayong araw, tinapos na ng korte ang halos 3 taong pagkakakulong ni Brodette at Joseph. All the glory be to God. Of course, we're happy. Very much happy. Basta they're free, that's all we are. It's more important. Sa 46 na pahina ng desisyon ni Muntinlupa RTC Judge Juanita Guerrero, sinabi nitong ang kabiguan ng prosekusyon na mga ilatag lahat ng link sa chain of custody ng ebidensya ang siyang ikinatalo ng kaso. Sa madaling salita, hindi raw napangalaga ang mabuti ang mga ebidensya bago makarating sa husgado. Hinawakan umano ng kustodya ng PIDEA ang mga ebidensyang droga noong tanghali ng September 20, 2008. Pero lumalabas na hindi na raw alam ng kustodyan kung ano ang nangyari sa mga ebidensya sa pagitan ng pasado alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon ng araw na yon, kung kailan ipinisenta na ang mga ito sa media ni na dating PIDEA Chief Dionisio Santiago at Major Ferdinand Barcelino. Dahil dito, naputol daw ang chain of custody. Nakatulong sa amin actually yung media kasi nag-press conference yung PIDEA at sa pagpakita nila ng ebidensya, hindi nila na-explain, hindi nila pinakita kung paano pumunta doon ng drugs, sino nagdala doon galing sa laboratory. We thank the Lord, we thank the Honorable Judge that justice was served today. Base pa sa desisyon, dapat daw iniharap ng prosekusyon sa korte sina Santiago at Marcelino para linawin ang nangyari. Pero hindi nila ito ginawa at wala man lang paliwanag. Sabihin man ng ilan na na-dismiss ang kaso dahil lang sa teknikalidad, ayon sa korte, dapat masunod ang chain of custody rule dahil ito ang bubura sa mga pagdududa sa ebidensya. Pinag-aaralan naman ngayon ng mga abogado ng Alabang Boys ang posibilidad na sampahan ng kontrademanda ang PIDEA, lalo na si dating General Santiago. Ayon kay Santiago, ginawa nila ang lahat para sa naturang kaso. Is there any choice for people like us? Nandiyan na yan, hindi mo nga sabi ko, you respect the court. Sinabihan ko, talo ka, okay. Better luck next time. Bagamat nalulungkot, iginagalang daw ng PIDEA ang desisyon ng korte.
Sa isang high-profile case gaya ng sa Alabang Boys, ang desisyon na ito ng korte ay tiyak na lilikha na naman ng malaking kontrobersya. Pero nanindigan ng korte, tama ang ginawa nilang pagpapawalang sala sa dalawa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bumalik na po sa kanilang tahanan ang mga residenteng lumikas mula sa kaguluhan sa ilang barangay sa Sultan Kudarat. Pero halos wala na silang ari-ariang dinatnan. Mula sa Sultan Kudarat, Nakatutok si Sade Castillo, eksklusibo. 3 oras na biyahe sa mahigit 100 kilometro mula sa General Santos City kasama ang otoridad. Narating din namin ang detachment na ito ng pinagsamang puwersa ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army at 3rd Company ng PNP sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat. Hindi lugar ng bakbakan ang aming pupuntahan, kundi sitio kung saan libu-libong residente ang nakahanap ng ligtas na masisilungan. Hulyo nitong taon, may 10,000 residente mula sa mga karatig na lugar ang napilitang mag-evacuate dito sa Barangay Maganaw. Hindi baha o bagyo ang kanilang tinakasan, kundi pagpapaulan ng bala mula sa umunoy 2 naggigiriang paksyon ng MILF. Ayon sa investigasyon namin, nag-aagawan sila ng lupa. So dumating itong isang tinatawag natin 104th Base Command at sinalubong naman itong 105th Base Command at nagkaroon sila ng bakbakan na tumagal ng ilang araw. Iyon lang, nag-establish sana sila ng kampo nila dito o kung sinong gustong mag-training sa mga parang magre-recruit sa labas. Sa ganun, hindi naman sila pumipilit at saka hindi naman silang inabuso itong mga sibilyan ko. 2 buwan ang nakalipas, binaklas na ang mga evacuation tent. Naglakas loob ng umuwi ang mga evacuee. Hinanap namin ang mga naipit noon sa bakbakan. Sa kondisyon ng kalsada, mahirap isiping national road pa rin ang aming dinadaanan. Mahigit 1 oras pang paglalakbay, narating na namin ang pinakadulong barangay ng Palimbang, Sultan Kudarat. Ito ang nag-aabang sa amin. Sumisipol na hangin sa ibabaw ng bughaw na tubig, mga kubong nakatirik sa pampang, at ang pagsusumikap ng mga tiga-barangay Kipongit na limutin ang sumiklab na alitan. Yung iba hindi ko na napigilan, nag-evacuate na sa iba't ibang barangay ng Palimbang. Walang kuryente at walang signal ng telepono sa lugar. Pinapaspas ng maalat na hamog ang ngiti ng mga paslit. 1 linggo na raw mula nang makabalik sila sa paaralan. Ang salita raw na pumapasok sa isip ng mga dumadayo dito sa Barangay Kipongit ay paraiso. Pero gaano man daw kaganda itong lugar, gaano man daw kapayapa at kasimple ang kanilang pamumuhay rito, hindi pa rin daw nakaalpas ang barangay sa latay na dulot ng kaguluhan.